Magandang tanghali, mga minamahal na mga kapatid. Sa matagalang panahon ay 1972. Nandiyan ako doon, tsaka dito ay nagkaroon ng pagdalaw. Yung iba hindi ko na nakita, yung nanlangin kanina si Mrs. Kamay, Brother Kamay, wala na rin, pahinga na. Si Brother Escalante, nandiyan sa huli. Buhay pa rin. Ako noong Disyembre, may tanim na ako ni Dr. Makaya ng Manila Sanitarium Hospital. Pangalawa na ako ginupira niya sa prostate cancer. Sabi ni Dr. Magat, ni Dr. Makaya, Ben, medyo delikado. Ito, hanggang Disyembre na lang, 2012. Kaya di bali, pagpunta rin ako naglingkod sa Bilibid. Habang buhay ko naglilingkod, samantalang yung maraming lumalaya sa bilangguan. Sa inyo, Pastor, uwi na ako ng San Mindanao. Pastor, uwi na ako ng Mindoro, Ilocos, Cebu. Ako, buti ka pa, uwi na ako, nandito pa rin habang buhay na naglilingkod sa mahigit na 2,000 mga priso, mga kapatid na mga sapadista na yan. Ang ating bilangguan, ang maksimo ay 15,000. Ang medium security, ang minimum, maabot ng 12,000. Ang membro lang natin yun ay maabot pala ng 2,000. Iba lumaya, iba wala na. Iba, default na rin, patay na rin. Pero tuloy pa rin ang gawain ng Panginoon. Mga minamahal na kapatid, ang lugar nyo dito, maganda na. Nung masira at masunog yung Central Luzon Conference, noon ay Central Luzon Mission, nasunog. Sabi ni Mami Buntilao, hingin natin yung mga yero. Hingin natin kay Pastor Constantino, Pastor Tayang, tapos ginamit dito na simbahan, at saka yung mga line material, mga kahoy na mga plywood. Yun ay kinabit hanggang sa tumagal, gumanda na ito mga kapatid. Ang loting ito ay mabot ng 700 square meter. Malaking loting na binigay. Yung sa amin dyan sa kabila, hanggang doon ay medyo pinabayaan na rin namin. Pero dito, sabi ni Pastor Taya, Brother Rubin, bagong Barcelona, sabi niya, i-donate mo na yan. Total sa Panginoon mag-ako, sige, wala problema yan. Ginawa na natin na simbahan yan Yung mga sira-sira, mga yero, sunog na rin sa CAC. Ngayon ka ako lalo ngayon maging official yan kasi mayroong donation. Binigyan namin kapatid, ngayon maganda na. Kaya sabi ng mga anak ko, yung anak ko bunso, si Lian, yan tumayo, Lian. Yan ang bunso ko anak, nurse yan sa Sanitarium Hospital. Yung mga anak niya, mga lalaki, tayo rin yung mga lalaki, yan, mga matatangkad. Babae, bunso. Alam niyo kapatid, ang anak ko ay 3 lang. Puro babae yan. Pinalalaki lang ko rin na may-ari. Pero ngayon, pinalitan ako ng mga lalaki. Yung panganay ko, lalaki rin, 3. Yung 3 rin mo lalaki. Lahat-lahat ng aking ako ay siyam. Ako naman ay 79 pala. 79 pala, mga kapatid. Wala na 1 taon para 80. Pero tuloy din ang gawain, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Malakas tayo. Ang Panginoon ay gagamitin pa ay yung lingkod. Isin sana ng mga matagal na ay pahingan ako. Siguro 16 billion ni ground. Yung mga kasama ko, wala na si Pastor Carlas, kaibigan ko rin yan. Wala na rin. Pastor Moises, tulong na rin. Pastor Moreno, marami mga natutulong. Brother Seklaki, yung kasama ko. Si Brother Villa, nakasama ko sa Bilibid. Natulog na rin, nandiyan sa memorial. Ini Villa, kasama-sama ko sa prison ministry. Nag-isa na lang ako kapatid. Si Mrs. sama sa si Mrs. sabi niya, dahil birthday ko ngayon, May 19, kasama ko dyan. Sumama, kinuwas ko ngayon yung elder natin, si Elder Pascual. Kung hindi mo makasama sa niya, pati yung aking mga apo, o sige, welcome. Pero kagabi, kahapon pa ng baga, kagabi, nahihilo na siya din mga
Sabi niya, doon na lang uupo sa minimum security sa libo. Pero kami apat na simbahan namin doon. Maximum, 2, minimum, tsaka medium. Sabi niya, doon lang ako sa niya. Upo-upo na lang. Sana kasama siya dito sa inyong anniversary. Mga minamahal mga kapatid, ang Panginoon ay napakabuti. Tinawag bawat sa inyo, tinawag tayo para mahanda. Manghawak ng matibay sa panampalataya doon sa binasa ni Sister Kamay. Para ano po? Para ating gawin ng buong tapat sa panghawak ng matibay sapagkat ang nangako ay tapat. At darating siya para bigyan tayong lahat ng buhay na walang hanggan. Mansyon sa langit. Nalala ko mga minamahal na kapatid, nung ako'y sama-sama doon sa mga 1980 sa Bilibid. Sabi nung isang pinakulong daw siya ni Imelda Marcos. Walang ibang ni si Roger Arienda. Pastor, salamat sa Panginoon, pinakulong ako ng mag-asawa. Sapagkat ako'y nandito ngayon sa Bilibid. Natuklasan ko ang Sabado'y tunay. Ang 10 utos ay banal para sa Panginoon. Nakilala ko ngayon. Salamat din kasi Ebanghelyo ng Panginoon at salamat din sa ginamit kayo ng Panginoon para ako'y maaralan, maturuan ng Biblia. Mga kapatid, nung alukin siya na house in lot, bibigyan siya ng house in lot, nawala na yung 10 utos, nawala na yung Sabado. Kaya mapakinggan nyo pag nag-broadcast. Sabi niya, wala Sabado sa niya. Pinatuto yan. Malagay ka ang patutuong Kristiyano. Katuwirang Kristiyano. Wala na yung Sabado. Ate, bakit? Mayroong house in lot sa Kapitnakuan. Mga binawala kapatid, kayo at ako ay meron tayong mansyon sa langit. Buhay na walang hanggan, tahanan, siyudad na ginto, ang mga haligi, mga perlas, ang daan di ginto. Sabi ko, mayroon rin ako na balitaan dito. Ako inalok din ako. Umalis sa pagpulpurto. Bigyan akong konsyo. Bigyan akong laki sweldo. Sa Film Live naman. Yan magaling kang pulpurto. Totoo ang kapatid. 5 taon na akong puro number 1 sa pulpurto. Pinapunta pa ako ng Hong Kong. Abraham Laro. Kasi sabi niya, makakuha ng speak 5,000. Sabi ni Pastor Acosta, yung mata ng Acosta ngayon, pahinga na rin. Tulog na rin si Pastor Acosta. Sabi niya, sino man ka sa inyo makakuha ng speak 5,000 pesos. Eh, naman ang pera nun, 15 pesos lang ngayon sa salap na bigas. 10 pesos bagos, ang laki na. Galunggong, wala pang 15, may 14, may 12, may... Mga kapatid, dinubli ko ang kita, 160,000. Sabi niya, pwede na ikaw, Ben, kasama misis mo. Punta kami ng Hong Kong, mga kapatid, marami kami kasi marami nakapot ng 75,000. Pero akong more than 162,000. Kasi, nadubli yung 75, kaya kasama ko si misis sa Hong Kong. Way back 1962 yun, 62. Mga kapatid, napaka-bait ng Panginoon. Diyan naman sa ating simbahan sa Bilibid Prison, mga kapatid. Nag-depression kami noong isang buwan. 32 years naman. Alam niyo mga kapatid, ang aming simbahan, ang out of 36 na denomination, ang Seventh Adventist ang champion ng choir. Ang pinaka-judges ay ang madre, director, superintendent, tsaka chief ng personnel. 2 years na champion ng ating choir ng Bilanggo. Wala nang hahalon. Pinakamagandang mga awit, mga kapatid. Noong nakaraang NCCW, National Correctional Constitutive, national yan, ay panang gobyerno. 1,000 ng mga Bilanggo sa buong kapuluan. Nagkaroon ng Bible contest. Out of 27 na sumali, number 1 champion, Seventh Adventist. Bakit mga kapatid? Pagkat meron tayo kaming devotional sa umaga,
Meron kaming seminar lahat, pag-aari. Tuwing umaga yan, Bible study. Mula Linggo hanggang Sabado. Mga minamahal na kapatid, ang Diyos ay napakabuti ng kanyang anak. Gagamitin niya hindi buntot, kundi ulo. Kayo dito mga kapatid, magandang yung simbahan, marami. Purihin ang Panginoon. Bawat sa inyo, kaya sabi dito, hold fast the profession of your faith. I am coming soon. Sabi sa 3:11 ng Apokalipsis, ako'y darating, panghawakan ng matibay ang nasa iyo upang huwag mo rin ng sino man ang iyong korona. Mga kapatid, na nakawin ng Diablo ni Satanas ang inyong korona ng buhay na pinangako ni Jesus. Kung hindi tayo maging tapat palagi, ang resulta ng panalangin, mga kapatid, pag-aaral ng Biblia, pangangaral, involved tayo sa pangangaral ng Panginoon. Sabi nga ng ibang mga empleyado sa Bureau of Correction, Pastor, kala ko mga 60 ka lang, 65, kung ngayon mga megit, kakundi ko na ko, 79 na. Ano kaya sikreto? Kalau sikreto ay, huwag mo isipin yung edad. Isipin mo ano kapag-paglingkod sa Diyos sa kapwa-tao. Maging masaya sa mga bilanggo. Pagpasok mo, wala kasi mangot ka. Wala mga bilang, iniwanan ng asawa. Yung asawa, naghanap ng ibang lalaki. Yung mga anak naman, adik. Yung iba naman ay ano mga problema. Kaya ako, Brad, huwag mong problemahin yan. Nandito ka sa bilangguan, kilala ng Panginoon. Magbasa ka ng Biblia, magbasa ka ng mga mababasahin. Diyan, maaliw ka. Ang gawain ng pastor, kapatid, ng bilangguan, katulad ko, kailangan maging masaya. Hindi yung pagkita mo, nakasibakan ka rin. Masaya ka, sabi, gusto ako mag-alala. Yung sardinas, yung nakakulong doon sa lagi, nakalabas pa eh. Ikaw may ulo ka pa eh. Meron kang ideya ng Panginoon, isipan na maligtas. Lahat ng bagay, posible sa Panginoon. All things possible to that believe God. Posible. Ang kailangan lang ay maging matyaga, maamo, matiisin. Yan mga kapatid. Yun ang karakter na gusto ng Panginoon sa atin para tayo ay makapanghawak ng matibay sa panampalataya. Na huwag tayong madaig ng Diablo. Ang Diablo mga kapatid, maraming paraan yan eh. More than 2,000 years na nag-aaral yan. Kung paano tayo sirain. Pinanganak tayo, nandiyan ang Diablo sa kaliwa. Ang ilang Panginoon, nandiyan din sa atin. Kasama-sama. Kaya kung nakita ng Diablo kung sa kamahina, nakahilig ka sa masama, doon ka tutumba. Kaya maganda ang panalangin. More prayer is more power. More power is more success. Tandaan niyo mga kapatid, paano tayo maging matatag? Paano natin makamit yung pangako ng Panginoon, ang buhay ng walang hanggan, mansyon sa langit, sila na ginto. Kung tayo patalo lamang sa mga kipat-kipat. Sabi mo sa kabilang ko, ano ka ako sistema yan? Kilala niya ang Panginoon. Pero mga pinpal, may asawa naman, pinpal pa. Pagdating ng babae, lulukuhin naman yun. Bakit? Ay, arimin naman din, yung iba galing sa abroad. Mga asawa, nagtatrabaho, iba naman, galing doon. Pupunta niya sa Bilibid, magkipagkilala. Eh, sige, parang hindi masyadong mahalata na, no? Naghanap ng asawa. Eh, kung mag-iingat kayo lang alam na ng katotohanan. Kaya nga ating mga kapatid, sila ay tapat sa Panginoon. Bagamat sila ay nakakulong, pag kayo'y makadalaw doon, halimbawa, punta ang ating Elder Pascual, mga kasinuksa, mga 5-10, alaw doon 15 alaw. Makikita nyo, meron tayong choir doon, meron tayong kapatiran. Di lang nga masyadong maganda. Pero mayroon tayo nakatiles niyan. Pero tandaan nyo mga kapatid, ang puso nila handa nang ilipat sa langit para magmana ng mansyon na siyudad ginto. Sabi ko, kung kayo ay maghina-hina, mga kapatid, tayo pa ay malulupay-pay. Kaya dito ang ating mga kapatid sa CAA na anniversary, huwag na maagaw ng Diablo ang inyong panampalataya sa magitan ng mga
bisyo. Doon sa Bilanggo kapatid, kaya hindi makakasama sa Seventh-day Adventist, mahilig sa sigarilyo, mga pagsisinungaling. Nagsabi na wala siyang asawa, siya ay binata, matandang binata, tapos pag nakuha ng babae na loko na naliligaw na ang isipan, yun, kawawa, kang masama yan. Ang bilanggo mga kapatid, ang bilangguan mga kapatid natin ay sapagkat sila nang hawak sa kanyang pananampalataya ng sabi ng Biblia na maging tapat na huwag mag-alinlangan. Alam niyo mga kapatid, mayroon tayong mga kapatid na tapat din sila. Sabi ng talata natin na ating ingatang matibay ang pagkakilala nating pag-asa. Huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Mga kapatid, ngayon ba mga kapatid natin dito sa CAA, nag-alinlangan pa kayo? Malapit ang Panginoon. May pinadala na ako ng isang buwan, April 12. Pinadala na ako ng sur galing sa Tennessee. Nung napunta ako ng Tennessee, mga kapatid, sa Amerika, hanggang doon sa Sacramento, mayroong padala sa akin na sulat na ang Seventh-day Adventist ay hindi maaaring magsama sa ecumenical movement. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Nung isang linggo sa bilangguan, Pastor, 40 sa tauhan mo, pumunta dito. Bakit kanyan? Communizing program kami. Communical. Dapat magsama bawat. Sabi ko, di pwede. May gawain kami, mayroon kaming revelation seminar, data revelation seminar. Eh wala mga kapatid. Pero totoo mga kapatid, yung sulat na pinadala sa akin galing sa Tennessee. World NCC, WNCC, World Council of Churches of the World, pagbumundo. World Council of Churches sa buong mundo, nagkaisa mga kapatid. Nagsama sila. Ngunit ang sabi dito, the only religious group na hindi sumama ang Seventh-day Adventist. Alam niyo bakit mga kapatid sumama? Sapagkat tayo ay hindi linggo ang pangilin sa Sabado. Pag ikaw ay nangilin ng Sabado, hindi ka kasama doon sa World Council of Churches of the World. Pagbuong mundo yan. World Churches yan. Pagbuong mundo. Council na lahat ng nangaristo dito, membro, nangilin ng linggo. Pero ang hindi membro ay Seventh-day Adventist. Kaya nililigawan tayo mga kapatid, niligawan ng Vatican City. Mahal na kumari, gano'n, pati Andrew University natin na aral ng mga pastor, mga theology. Pero hindi maaari mga kapatid, bakit? Panginoon na may utos na tayo'y maging tapat sa araw ng Sabat. Pag nanghawak ang matibay mga kapatid, sabi ng Biblia, kakampi mo Panginoon. Roma 8:31. Kung ikaw ay kakampi ng Panginoon, sinong laban sa iyo? Wala. Kakampi mo Panginoon, langit ng mga langit. Kung ang buong mundo nagkakaisa, nakakampi sila mga kapatid, suwat. Ang kakampi natin langit. Basta maging tapat lang tayo sa Sabat, manghawak tayo matibay. Ang mahalaga sa atin, magkaroon tayo ng tinatawag na matyaga, pagtitiis, maamo. Sa bilangguan, mamatay, pag di ka maamo, ay mga kaharap mo, mga tigri, dragon, kumisan, talagang lalabanan ka. Pero sa loob ng 34 years, mga kapatid, na paglilingkod ko sa bilangguan, ako ang kanilang ginagalang sapagkat ang malaga dito pag sa Panginoon ka. Maabot ka, pakumbaba, respetuhin mo sila. Pag direspeto mo bilang kapatid, respetuhin ka rin. Pag tinang oras, meron subok, sabi ko, subukin mo. Prove all things, stand fast that which is good. Tumayong matatak, yung talaga mabuti. May mga subok, sabi ng isa, Pastor, ang aking parado ay susubok sa sana ko. Kung ano talaga. Kaya ako nagpalista, susubukin ko.
Kasi gusto ko magkaroon ng rorasyon. Anong rorasyon mga kapatid? Pag once na ikaw mabautismuhan, katulad isang ba, nagbinya kami 91. Yung 91 na yun, di nakakain sa pinapala ng mga kangkong na hindi naugasan, hihiwaan ng baboy yan, at saka anong mga bitukan ng hayop yan. Pero pag ikaw ay Seventh Adventist kapatid, meron kang questionnaire at registrado ka na certified na ikaw ay Seventh Adventist dahil sa kitchen. Ito pala yung approved ng Ministry of Justice, Seventh Adventist. Bigyan ka ng rasyon, rorasyon. Anak mo rorasyon mga kapatid? Sa Pagita, halimbawa sa Pagita, 250 sila. Ang bigas kinukuha nila mga 3-4 na sako. Hati-hatiin nila yun. Tapos manok. Pag may baboy, bigay sila manok. Sawa sila, ayan kani ilang piraso, ilang kilo manok yan. Tapos kung wala namang manok, mga kapatid, sardinas o kaya itlog, yan, binibigay. Sila na ngayon magluluto. Meron kaming ginawa ni Yami Buntilaw, isang kaliwa sa kaliwa. Puro lutoan nila yan. Meron din kami lagar sa kabila na puro mang gamit nila. Kaya pag-araw doon sila. Hindi sila nakahalumilo doon sa mga sa brigada, sa silda na punong-puno. Sobrang init at saka ang galis, at saka mga sakit. Pero sila na sa simbahan, mga kapatid, na sila lugar doon sa ingan. Pag ikaw ay Seventh Adventist, yun ang ginawa ko, Pastor, subukan ko lang. Nang masubukan ko na yung pala ay nilang pagkain kundi katotohanan. Ngayon hindi ka, nagpabinyag ako. Like mga kapatid, pag ikaw ay tapat ang paglapit mo sa Panginoon, nakita mo talagang katotohanan, o nung pinangaralan sa Sabado, nakita mo 10 utos, nakita mo yung ikaw ay Sabadista, Adventist, ibig sabihin makita mo galing mo. Ay dati yung mga kasabahan niya doon, mga burumbado. Nang magsabadista maman, mababait ka, magalang. At saka sabi niya, sama ka, brother, o kaibigan, sama ka doon sa simba, meron kaming seminar, meron kaming libreng series, meron kaming mga gaya ng mga pamamahala. Mga minamahal na kapatid, ang Panginoon ay pangabuti na pag ikaw ay tapat, nakahanap ng katotohanan, ang plano mo na primero, prove all things, subukan niya muna, pagkain lang. Nung makita niya talagang tapat pala, nasa Biblia pala yung Sabado, na nakita niya doon sa 8:20 na sa kautosan, patuto, kundi sila magluta na ayaw dito, walang liwanag sa kanila. Totoo pala yan na liwanag. Totoo pala mayroong pag-asa. May kautosan. Pag nagkamali ka ng isa, Santiago Luskis, labagin ka na sa lahat. Kaya ka nilabag natin ang Sabado, kahit pumunta pa tayo ng Siyam, wala na tayo. Bibul pa rin tayo. Yun mga kapatid. Kaya ang Diyos ay napakabuti. Kaya pagdating ng araw, sila ay nanatiling tapat sa Panginoon. Sabi ko, brother, anong kaso mo? Robbery. Mayroon pa ikang robbery at saka mayroon pang homicide. Patay pa, binakawan pa, pumatay ka pa. Pero kako, nabalita ko nung 1 linggo, pinadala ka na 1 linggo nung kapatid mo, mag-anak mo ata yung doon sa abroad, uwi ka. Tapos sa Panginoon, bigyan mo naman sa Panginoon, 100. Hindi ko may ganapigay kasi kulang yung babad-bad sa utang. Brother, robbery ka pa rin sa harapan ng Diyos. Huwag nanakaw ka pa rin. Kaya ako, tapat. Alam yung mga kapatid, ang simbahan namin dyan, noong 2011, sino ako lahat, 74,000 pesos ang ibigay ng mga bilanggo. Walang trabaho yan. Matanggap ka ng mga regalo galing sa mga anak. Mayroon bigay sa 50, bigay 100. Ipon-ipon nila yun. Pag 100, 10 piso. Kapag 50, 5 piso. Ipon-ipon. Mga kapatid, ang bilangguhan nakapag-quit kaya sabi nga ni Pastor Pope, yung dating direktor sa CLC, sa ministerial. Kung ginawa sa inyo, mga ikaw po, kakalo ka ito, walang trabaho, tapat niya. Kasi sabi ko, mga robbery yan. Pag hindi nagbayad sa Panginoon ikaw po, magnanakaw pa rin sa Panginoon, paano ka maligtas yan?
Maligtas ka ba na magnanakaw ka sa harapan ng Panginoon? Kaya kailangan magbigay ka. Bugay ka, Pastor. Mulay ka ngayon, Diakonik ka. Di bali, hindi mo bumili ako ng mga Ricardo, Kabati, Sibuyas, at mga basta mag-iiwalay ko na sa Panginoon. Tandaan mo yan, magbabalan ng Panginoon. Yun ang doha, mga kapatid. Noong araw, pag nakadeposit ako ng 15 pesos, tuntuhan ako. 15 pesos, mga kapatid. Mahirap ang pera noong araw. Bago bang parsyalo. Ang sweldo namin no sa napapisin direktor ako is 465 isang buwan. Kasi minsan pag kumita ako ng 50 pesos, hiwalay ko na agad 50. Ika po. Pero mapatid mga anak ko. Yung isa, nurse, yan si Elia. Yung panganay ko, teacher yan. Nagkaroon doon sa academic. Yung pangalawa ko, sa PCU. Thank you mga kapatid. Magkapala. Si brother yung Enriquez yung sa alimutan ko ano video yan sa Gagalangin, sarado din na niya pag Sabado. Pagdating ng gabi, daming bumili. Yung katabi niya bukas, Linggo hanggang Sabado yan, bukas yan. Wala na pang-aral na anak, puro adik. Ito nag-aral kasama ko pa sa Amerika. Isang pastor, isang direktor ng Southern California Conference, saka may doktor pa. Wala na mga kapatid. Ang pagkawan ng Panginoon, dito para sa lungsad ng Panginoon. Ikaw, ano sabi mo? Iniwag ang aking tahanan, ang aking asawa, aking mga anak, dahil sumama ko siya Panginoon. Anong akin? Kaya ng Panginoon. Pagkapalain ka sa buhay nito at sa buhay na darating. Kapatid, hindi pinabayaan ng Diyos. Wala akong sweldo mapunta sa CLC. Ang pisyo mo lang, 5,000. Pumuli pa ika po. Sa union. Pero bakit naman? Apat na simbahan magtaguyod, mga problema na lapit sa iyo. Ganun. So na yan. Maraming problema. Nakaraos pa rin. Tuwing Biyernes, alam, yung Brother Oliver na dyan sa uli. Yung tumayo nga Brother Oliver, yan, siyang assistant interview sa Minigo. Dito, nagpinya kami doon ng 12 matanda. Kanina nga, buti kami nahuli. Pero abot pa rin mga kapatid. Kasi pinapasok ko na lahat may pasis para makasimba. Yan, kasi kung wala pasis sila na confirmation ng pinaka superintendent o prison guard, hindi makasimba. Kasi sila masyado. Pero kung maglatagaw sa kung saan sa pupunta yan, libre sila. Pero pag magsimba, binabawalan. Pero pag may pasis mapatid, pirmado mo si Senior Olaguer ng Chief Chaplain ng Bureau of Correction, pirmado rin ng Superintendent Chief ng Bureau of Correction, at saka yung pinaka-custodian. No problem. Kaya mapatid, kaya nahuli kami video kan sa ko dapat nasukso yung media dito tayo. Pero awan ng Diyos mapatid, nais natin mga priso. Kaya yun nilang bakit hirap makalabas. Marami na kagaya sa akin, may sa Cavite, may sa Bulacan, may dito sa may Malabon, kung saan. Kaya sabi ko, 4 ang simbahan ko. Inalagaan ko yan, yung mga priso, may mga problema, may board member kami, meeting lahat. Kaya sabi ko, pasensya muna. Pero dito, matagal na ito. Ang inyong elder, si Brother Pascual, napaka-sipag babati. May text sa akin. Pastor, remind sa inyo, makakalimutan ko May 19. Ako, sinagot ko naman. Tapos kahapon, si Pastor Upi, yung inyong pastor dito, nalalaman yung anniversary. Mga minamahal din, ang mahalaga sa lahat, huwag natin kalimutan ang Panginoon. Tapat ang Panginoon. Nangako na bibigyan kayo ng buhay na walang hanggan, bibigyan kayo ng mansyon sa langit, bibigyan kayo ng bakasyon na 1,000 bakasyon sa buong planeta. Na walang bayad, libre mga kapatid. Pupunta ka ng Boracay, wala 10,000 mo. Dito lang yan, sa kusina lang yan. Pero langit mga kapatid, ang bakasyon natin ng 1,000 years. Lahat ng mga planeta, pakilala ito, mga nanggaling sa sanlibutan, mga taong nagtapat. Nanggaling sa kapigatian at sila ngayon ay kasama natin. At tinalo nila sa Satanas. Bakit po, mga kapatid, natalo natin sa Satanas? Anong sikreto? Ito mga kapatid. Tandaan nyo ito, ito ang sikreto para matalo natin ang Diablo. Kasi kung hindi, mga kapatid, tayo ay agawan ng purunan ng buhay. At sa gayon,
wala na tayong pag-asa para sa buhay na walang hanggan. Ito ang sabi sa atin sa 17:15, 14, yan, ng Revelation, sa Apokalipsis 17:14. Nakikipagbaka ang mga ito sa kordero, at sila'y dinaig ng kordero, sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, at ang kasama niya ay tinawag mga pili, mga tapat, nananaig sa kanila. Bakit? Mananalo tayo. Bakit? Kasama ating kordero, si Kristo, King of Kings, Lord of Lords. Kayo tinawag, ako tinawag. Kayo pinili ako. Maging tapat tayo sa Panginoon, magtagumpay tayo sa kondisyon na huwag natin bilu-biluin mga kapatid, malapit ng Panginoon. Kailangan sincere tayo. Kung sa banista ka, sa banista ka. Sabi ko doon sa bilangguan, ikaw ba'y sa banista o sa bahista? Sa banista ka. Ikaw ba'y adventist o absentist ka? May taga-ribon sa amin doon, lahat. Pag wala kang ikatapat na kapatid na dumalo sa araw ng Sabat, nakaligta ka ng 4 na bisis na hindi ka nakadalo, mawala ang pribiliyong. Ano yun? Rasyon, pagkain. Kakain ka ng Spanish na pagluto, mga kangkong na inahugasan. Saka dudumi. Pero pag ikaw ay tapat, manatiling tapat ang record sa iyo na ikaw ay tunay ng Sabanista, Adventist ng Semudia, ng tapat na tinawag ng pinili ng Panginoon para sila magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga minamala pa din, ugali ko yung nagsasalita na 30 minutes, pero may video umaba. Pero okay lang mga kapatid. Nakaintindihan tayo, bilang tayo mga Adventista, sabi natin, opening text natin sa Hebreo 10:23, kayo mga profesional, you hold fast our profession, yung ating pananampalataya. Alam natin, binyagan tayo mga kapatid, born to be missionary. Pag nabinyagan ka, mag-mission ka, mangangaral ka, yung buhay mo nag-mission sa Panginoon, ikaw isa pa rin. Ikaw ay di babayan ng Panginoon sa kondisyon na papanalangin ka. Kayo ng panalangin mga kapatid, love prayers, at saka sumunod, tapat sa Panginoon, magtyaga sa Panginoon, maging maamot tayo, huwag tayo magiging walang espiritu, kaya magmamataas. Ayaw ng Panginoon yan. Ang nagmamataas, ibababa. Ang nagmakababa, itataas. Lucas 14:11. Mahamali, tataasan ng Panginoon, sa langit na bayan, siyudad na ginto, kung kayo at ako'y tinawag ng tapat, pinili ng Panginoon sa sanglibutan.